Hello, Aries! Welcome dito sa inyong reading. Nasa 4th week na tayo, no? 4th week na tayo ng March. Excuse me lang, guys. Ayan, ito. So, last week na ng March. This is for March 22 hanggang 31. Yan. Ano yung mga mensahe para sa iyo, Aries? Stepping out of your comfort zone. Wow, you are fast approaching something, no? Pwedeng fast approaching a completion, success. Basta mayroon ng may malapit na ng completion, malapit ng makita ko ano yung pinaka-outcome dito. And kayo ay magiging bold and daring because you are stepping out of your comfort zone. Malakas ang loob ninyo. Willing kayong gawin kung ano yung dapat ninyong gawin. No? Meron ka ring have faith in your dreams dito, Aries. Ibig sabihin, don't quit. No? Huwag kang mawalan ng tiwala or huwag kang mawalan ng pag-asa dito sa sa gusto mong mangyari. Kasi meron something dito na gaining momentum eh. So, pwedeng meron ditong mabilis ng darating para sa iyo. Kumbaga, bumubulusok na eh. Basta ito, maging patient ka lang at huwag kang magi-give up, no? Kung ano man yung gagawin mo. Kasi magpe-pay off din yan. Kumbaga, ma-accomplish mo rin yan, makukumpleto mo, no? Kasi may binabanggit nga kanina about gaining momentum and completion. Temperance card. Uy. Have faith and patience. Diba sabi ko, temperance. So, ganun din yun eh. Patience pa rin ito eh. Merong mga bagay dito talaga, tiyaga lang talaga. Yun yung sinasabi ni Temperance. Pwedeng may Sagittarius energy. Capricorn. So, finally, you are letting go of this attachment of yours na hindi naman nakakatulong or nakakabuti para sa iyo. Ayan. Bumibitiw ka na dito sa Devil card. No? You're finally realizing na walang mabuting mangyayari dito. Kung ano man yung tinutukoy dyan. Tower. Mukhang may surprise na paparating sa iyo. May mga disruption. Pwedeng may aberya or basta something na panggulat. Magkukos ng hassle or delay. Page of Swords, no? Meron Sagittarius, Capricorn, tapos Gemini, Libra, Aquarius energy. Air sign. Okay. Nakikita ko dito, pwedeng may mga hassle or pwedeng may mga maaantala dyan, pero kailangan mo lang magtiis, no? Patient lang talaga. Maging patient ka lang. Yun lang yung susi dito. Mga importante dito, meron paparating sa iyo na malapit ng kumpleto. Malapit na magkaroon ng outcome.
Okay, may fire sign dito kapareho mo. May Queen of Wands ka rito. Pwedeng Aries, Leo, Sagittarius din. Meron ka ring Scorpio energy. O, diba? Magsasucceed ka dito with the Six of Wands eh. Kailangan lang talaga tiyaga. Pasensya. No? Kailangan mong maging determined with the Page of Swords. So, nakikita ko, patience and determination is the key para ma-survive mo ito or para ma-achieve mo yung gusto mong outcome dito. Oy, mukhang merong paparating na opportunity sa inyo with Seven of Cups. Possible na may travel din, may mga kabayo dito. Possible na may lakad kayo itong last week. Ang pinakamaganda dito, itong po yung may i-release ka na toxic with the Tower card at Devil card. No? May realization sa'yo dito na walang mangyayari. Kaya ikaw na mismo ang bibitiwan mo na yan, no? Kailangan mo maging patient, determined, at confident. Ayan, meron kang Queen of Wands. Kakayanin mo yan. Kailangan mo lang yun, yung mga binanggit ko sa'yo. Oh, meron ditong magpe-pay off. Meron kang Six of Wands. Aanihin mo rin naman yung rewards dito kung ano tong mga pinagtiyagaan mo rito. Okay, mare-recognize ka naman with your efforts. Yun yung sinasabi ni Six of Wands dito. So, pwedeng iba na may mga pampagulo, may distractions dito. Ayan, may mga nagpapa-confuse sa inyo. Hindi ko alam kung ano yan, pero may mga nagpapagulo ng isip. Tingnan pa natin yung ibang messages sa'yo. Ayun, mukhang may makakalimutan ka dito. Parang may tendency na makalimot. Ikaw o si person mo. Nakalimot sa sinabi. No, parang nawawalan kayo. Parang lost in touch ba? Ano ba tawag ba? Parang kumbaga hindi kayo nakasync sa isa't isa ng person mo. Parang ganun yung nafe-feel ko. Parang walang spark or parang walang connection lately. Hindi ko alam, no? Detached ba kayo sa isa't isa? No, parang merong lost touch dito. Or pwedeng may nakalimot doon sa sinabi niya. No, kung may pinangako, pwedeng nakalimutan. No, baka iba nakalimutan nyo, monthsary nyo pala. Anniversary nyo. Parang meron nang nakakalimot dito sa sinabi. Ayan. Sinabi or pinangako. Ayan pwedeng nagkakaroon kayong conflict. Meron kasing sinasabi dito na you lost touch of each other. Parang walang dating, walang kalatoy-latoy, walang spark, no? Dull yung ninyo, dull yung energy nyo ngayon ni person. Malamig, detached. Okay, pwedeng nagkakaroon kayo ng away, may mga conflict between you and this person.
Pwedeng hindi kayo masaya ngayon sa current na nangyayari sa inyong dalawa. Pwedeng yung iba may samaan ng loob. Or hating each other. So, may tension. Pwedeng nagkakaproblema kayo ngayon. And detached kayo sa isa't isa, out of touch. Okay. Pwedeng iba wawalan kayo ng kumpiyansa ngayon dito sa partner nyo. Pwedeng nawawalan ng tiwala. No? So, medyo matabang ngayon yung energy ninyo. Malamig, matabang, hindi nagkakaintindihan. Tapos parang, may energy dito na parang may tendency na dati, halimbawa, may mga ginagawa kayo ng sabay or ginagawa nyo sa isa't isa. Pero ngayon parang nawala yung ganun eh. Parang nagkakaroon ng solo or kanya-kanya energy. No? Kung dati, hindi kayo makakain ng hindi nyo kasabay. Ngayon parang bahala ka dyan. Basta ako, kain ako dito. Parang may napifeel ako na energy na nagkakanya-kanya kayo lately, Aries. No, dati sabay kayo pumapasok. Kasi nga, nagkakabad tripan kayo. May conflict na nangyayari. No, may conflict na nangyayari sa inyo. At nagkakatabangan, nawawala yung spark. Pwedeng nawawalan ng trust. No? Nagkakadudahan. Parang hindi kayo ganun hindi na kayo naniniwala sa sinasabi ng person nyo. Parang ganun. Hindi ko alam kung nabe-break ba niya lagi yung mga promise niya. Hindi ba siya tumutupad lagi dun sa sinasabi niya. Mga gagawin niya, no? Pwedeng nawawalan na kayo ng paniniwala sa mga sa mga sinasabi nitong person ninyo. Tapos nagkakaroon na rin kayo nung energy na parang walang pakialaman, kanya-kanya na lang, no? Yung mga dati ninyong ginagawa, sabi ko nga kanina, pwedeng nawawala na yung mga ganun. Yung kulang na lang, alam mo yun, yung parang magkatabi kayo sa kama, pero parang wala naman kayo pakialaman. Parang may kanya-kanya kayong mundo, pader, no? Kasi nga nagkakainisan kayo, kaya may ganung klaseng ere na nangyayari, no? Ayan yun, parang awkward yun. Kaka-awkward yung ganyan. Ewan ko. Pero yan yung napipick up ko dito. No? So, tignan na natin yung closing message para sa inyo. Nagkakainisan kasi. Yan yung mahirap dyan. So, hanggang kailan ganyan? Ako parang hindi ako makatagal sa ganyan. Moon energy. Surrender to the natural ebb and flow of life. If you're feeling confused, this fairy comes to calm emotions to reassure you that peace of mind is possible. Ayan. So, sabi dito, your fairies are reassuring you na you will soon have peace of mind kung nagkakaroon ka ng kaguluhan sa iyong pag-iisip. Kung may mga nagbabother sa iyo, namumroblema ka man, no? Siguro magkakaroon ng solution sa isang problema mo na wherein masasagot na yung mga doubts mo, yung mga question mark sa isip mo, no? Ayan. So, pwedeng lilipas din itong period ng confusion or
pagiging problematic para sa iyo, no? Paparating na yan, sabi nung itong card na to. Tapos, flourish. The lotus flower fairy tells you to learn from experience and shed your inner light on any unclear areas of or those others. So, magkakaroon nga ng kaliwanagan dito. Ayan. Ikaw, pwedeng mabibigyan ka na ng clarity tungkol dun sa sitwasyon mo. Sabi ko nga, kung ikaw ay confused, kung may mga bagay na unclear para sa iyo, pwedeng ikaw din makapagbigay ka rin ng kaliwanagan sa iba kasi parang hindi lang one-sided yung sinabi. Ayan, no? Meron ditong lesson na matututunan from which ikaw ay magkakaroon ng kaliwanagan, kasagutan dyan sa sitwasyon mo na nagpapagulo ng isip mo. And at the same time, may mga marireveal din dito, ayan, no? Sa mga any unclear areas of your life, ma-expose yan. At pati na rin sa iba. Hindi lang sa'yo, pati iba mabibigyan din ng mabibigyan din, ma-enlighten din sila, no? So, malawak ito, hindi lang ito pati sa'yo. Kung ano yung mabibigyan ng clarity para sa'yo is, ma-enlighten din yung ibang tao na-involve dito sa sitwasyon ninyo. Manifestation, be very honest and clear about what you wish to manifest. So, meron something na magmamanifest sa iyo itong last week ng March. At sana magagandang bagay yan, mga blessings. No? Kaya ikaw, you should start manifesting ngayon pa lang kung ano itong mga gusto mong mangyari. Kasi yun na nga, may mga manifestations na magpapakita sa iyo itong bago matapos ang March. Possible na magkakaroon nga ng magagandang outcome kasi ito yung completion. Sinasabi ko, meron something dyan gaining momentum, no? Mabilis na yan, fast approaching. So, may matatapos na, may madidiscover, may ma-achieve. Yan, Aries. Take care and God bless.